Hello Kitty. Cute, harmless, pambata. Pero sa Hong Kong noong 1999, the name Hello Kitty became linked sa isa sa pinaka-gruesome na kaso ng torture at killing. Isipin niyo to guys, yung skull ng isang young woman tinahi sa loob ng isang Hello Kitty doll. Nakakatakot, diba? So ang tanong natin, paano to nangyari? Sino ang involved at bakit hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin to? Okay guys, bago tayo magsimula, quick disclaimer lang. This story contains disturbing and graphic details of torture, abuse, and death. Hindi ito yung usual na marites o simpleng kwento ng mystery. This is a true crime case na sobrang brutal at kilala sa buong mundo as the Hello Kitty murder. Kung medyo sensitive ka sa ganitong klase ng content, you can skip this one. And please, viewer and listener discretion is strongly advised. Si Fan Mani, 23 years old, kilala rin as Aman, lumaki siya sa orphanage after iniwan siya ng pamilya niya. So at a young age, nalulong siya guys sa drugs at eventually naging nightclub hostess sa Kowloon. So may anak siya, a baby boy, born in November 1998. So basically, she was trying to survive sa dangerous nightlife ng Hong Kong. Now, 3 lalaki ang magiging prime suspects sa case na to. Una, si Chan Man Lok, 34 years old, triad member at isang drug dealer. Second, si Long Wai Lun, 27 years old. Tapos si Long Shing Cho, 21 years old. Plus isang 14-year-old girl nicknamed Afong. Siya din guys yung girlfriend ng isa sa kanila and later siya rin na magiging susi sa investigation. Early 1999, may conflict na nangyari. Reports say na si Fan supposedly stole a wallet from Chan Man Lok. So dahil dito, the men decided to abduct her para turuan ng leksyon. Pero instead of just punishment, naging weeks siya of sadistic torture. So ano yung ginawa sa kanya? Una guys, binugbog siya gamit bakal na tubo. Tapos tinali at isinabit. Tininawan din siya ng kandila at melted plastic. Pinapainom siya ng chili oil, tapos pinapahid yung spices sa mga sugat niya. At pinwersa siyang mag-smile habang pinapahirapan, like literal na smile while in pain. She was kept in a small apartment in Tsim Sha Tsui, Kowloon. So for weeks, walang tigil ang abuse. Sa medical terms, she died from traumatic shock. Ibig sabihin dahil sa sunod-sunod na torture, stress at physical trauma. Kaya bumigay ang katawan niya. Hindi siya nategi dahil sa isang biglang sugat, kundi dahil sa cumulative abuse. So April 14 to 15, 1999 is believed to be the date she died. Ito guys, naloka ako dito. So, after mategi ni Fan, the men tried to dispose of her body. So, ano pa yung mga ginawa? They dismembered her. Some parts niluto at tinapon sa basurahan. Ang natira lang, yung skull niya, isang ngipin at ilang internal organs. Here's the chilling part. Yung skull niya guys, tinahi sa loob ng Hello Kitty plush doll. That's why the media dubbed it the Hello Kitty murder. Okay, so 1 month later, nung May 24, 1999, si Afong, yung 14-year-old, sinabi ko kanina, she went to police. Sabi niya, minumulto daw siya ng kaluluwa ni Fan. Pero eventually, inamin niya yung buong kwento at dinala ang police sa apartment. Now, when police searched the flat, doon nila nahanap yung Hello Kitty doll with the skull inside. So, imagine yun na lang yung horror ng mga investigator. So, ayun na nga guys, dinampot na yung 3 lalaki at dinala sa korte. Syempre, originally murder ang kaso, di ba? Pero nung nilabas yung ebidensya, nagka-problema. Bakit? Kasi konti lang yung nahanap na body parts ni Fan. Di ba yung skull, isang ngipin, tsaka ilang internal organs lang. So, ang hirap patunayan na talagang intentionally tinegi siya. Kaya yung jury, imbes na murder, ginawa nilang manslaughter. Ibig sabihin, oo, siya ay namatay dahil sa torture nila pero hindi 100% proven na plano talaga nilang itegi siya. So, by December 2000, guilty silang 3 for manslaughter at unlawful imprisonment. So, ang hatol, life sentence pero with review after 20 years. So, sabi pa ng judge, sobrang vicious and cruel daw ang ginawa nila. Tapos si Afong, yung 14-year-old girl, nakaligtas siya sa kaso kasi naging witness siya. Ngayon, baka iniisip nyo kung bakit hindi murder. Actually ako, naisip ko bakit niya hindi murder.
Ganito kasi yan. Yung murder guys, kailangan mapatunayan na may intent or plano talagang itegi. Yung manslaughter naman, nategi yung tao dahil sa ginawa mo pero walang matibay na ebidensya na gusto mo talagang itegi siya. So since konti lang yung remains na nahanap, ang forensic experts couldn't even say the exact cause of death. So ang sabi lang nila, Fan died from traumatic shock. Parang sunod-sunod na torture na hindi na kinaya ng katawan niya. So dahil mahirap i-pinpoint yung final blow, doon bumagsak yung kaso sa manslaughter instead of murder. Pero guys, hindi doon natapos ang kwento. Noong 2004 kasi, isa sa kanila, si Long Xingcho, umapela. Nabawasan yung life sentence niya to 18 years kaya nakalabas siya ng kulungan by 2014. Tapos fast forward to 2022, isa sa mga ex-convicts ulit ang nahuli. This time, for indecent assault sa isang batang babae. So nakulong siya ng 12 months. Kasi nakakagulat, parang hindi talaga nagbago. This case shocked Hong Kong guys. Sanay sila sa organized crime, yes, but not sadistic torture of this level. Media coverage went global. Movies and pop culture references came out after 2001, though many criticized them for being exploitative. Now, the Hello Kitty doll became a disturbing symbol. Imagine nyo guys yung something associated with childhood innocence tas ginawang container ng isang brutal crime. Grabe guys no, from a simple Hello Kitty doll na dapat symbol ng innocence, naging reminder siya ng isa sa pinakamalupit na krimen sa Hong Kong. Yung kaso ni Fan Man-yi guys shows us na minsan justice system isn't perfect. Kahit halata na sobrang brutal, nagiging mahirap i-prove ang intent kung kulang ang ebidensya. Pero at the end of the day no, this case forces us to ask, paano ba natin mas mapoprotektahan yung mga vulnerable na tao sa society? And do you think tama lang na manslaughter lang yung conviction nila o dapat murder talaga? Drop your thoughts in the comments kasi gusto ko malaman what do you think about the Hello Kitty murder. And if may iba ka pang story suggestions, crime, mystery o kahit historical scandal, comment mo or i-DM mo lang sa akin, malay mo. Yan ang next Dark Chika natin. Real stories, twisted endings, Dark Chika. This is Sa Likod ng Kwento with me, Apple Season. And as always, don't forget to like, follow, share, and save. And I hope to see you in the next one. Stay safe, stay curious. Bye.